Mula sa Nigerian Spider-Man hanggang sa Turkish Captain America, narito ang ilan sa mga pinakanakakatawa at pinakakakaibang panggagaya sa mga superhero movie mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya humanda na tayo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ito ay Superman Returns pero hindi ang bersyong inaasahan ninyo. Isa itong pelikulang gawa sa Turkey na pinamagatang Superman Dönüyor na ang ibig sabihin ay, oo, tama ang hula ninyo, Superman Returns. You sure about that? Ang pelikulang ito na ipinalabas noong 1979 ay malinaw na ginawa upang samantalahin ang kasikatan ng mga pelikulang Superman ni Christopher Reeve. Ngunit hindi tulad ng mga orihinal na blockbuster, tila napakaliit ng naging budget nito. Sa katunayan, parang sapat lang ang pera para makabili ng isang manikang Superman. Isa ito sa pinakamalupit na panggagaya sa kasaysayan ng pelikula. Paulit-ulit nitong ginagamit ang mga musikang may copyright. Kinailangan kong palitan ang mga iyon sa video na ito, pero sa orihinal, ilang beses maririnig ang sikat na theme song ng Superman. Mas nakakagulat pa, ginamit din nila ang theme song ng James Bond. Ang nakakatawa pa, hindi man lang nila ito inilagay sa isang kapanapanabik na eksena. Habang tumutugtog ang musikang pang-aksyon, ang bida ay simpleng naglalakad lang sa kalsada, pero sa totoo lang, wala rin naman halos kapanapanabik na eksena sa buong pelikula. Pero teka lang, kanina, hindi tinatablan ng bala ang Turkish Superman. Nababaluktot niya ang kutsilyong tumatama sa balat niya at hindi rin siya nasasaktan kahit hampasin ng kahoy. Kaya bakit noong hinagisan siya ng isang upuan, bigla na lang siyang tumilapon pa atras? Mas malakas ba ang upuan kaysa sa bala? At maya-maya lang, isang simpleng kahoy na pamalo ang sapat na para mawalan siya ng malay. Hindi ba't sinubukan na iyon kanina at wala namang epekto? Pero baka naman masyado lang mataas ang inaasahan natin sa isang Turkish Superman na ginaya noong 70s. O baka naman masyado lang akong istrikto. O baka naman normal lang na gusto kong manood ng pelikulang hindi ako mapapailing sa bawat eksena. Sa kabuuan, ang Superman Dönüyor ay isang kakaiba at napakabagal na pelikula. Kahit papaano ay mayroon itong maayos na kwento, pero ang sobrang nakakabagot nitong takbo ay ibang usapan na. Sa totoo lang, ang pinakanakaaaliw na bahagi ng buong pelikula ay ang tila pagkakaroon ng Turkish Superman ng pambihirang bastos vision. At dahil napag-usapan na rin ang tungkol sa mga bastos, paano kung may gumawa naman ng sariling bersyon ng Batman? ¿Y qué encontró usted, doctor? Que extrajeron secreción de su glándula pineal. Ang halos hubad na wrestler na iyan ay tumutulong sa paglutas ng mga krimen. Ito ang Murcielago, isang Mexican na panggagaya sa Batman na ipinalabas noong 1968 pero may kakaibang sexy na konsepto. Sa halip na si Batman, isang Batwoman ang pangunahing bida at halos wala na siyang suot habang lumalaban sa krimen. Unahin na nating pag-usapan ang costume. Mukha itong binili lang sa murang Halloween costume shop. Ang karakter na ito ay dapat ay mayaman, tulad ng orihinal na Batman. Talaga bang iyon lang ang kaya niyang bilhin? Sa hitsura nito, parang hindi na rin umabot ang budget para tapusin ang buong costume. At ang mas nakakalito, meron naman pala siyang mas maayos at mas kahawig ng costume sa comics, pero mas pinipili pa rin niyang magsuot ng halos wala. Hindi ba siya nilalamig? Hindi ba niya iniisip na baka mataga o mabaril ang mga bahaging walang proteksyon? At maraming ang pagkakataon na mangyari iyon. Lalo na't isang kakaibang kontrabida ang gumagala, ang tinatawag na Fishman. Hindi ako nagbibiro, ang masamang plano ng kontrabida ay gumawa ng isang mutant na taong isda gamit ang spinal fluid ng mga wrestler. Hindi ko maalalang may ganoong kwento sa Detective Comics. Pero sa totoo lang, gusto ko ang karakter na Fishman. Sa tingin ko, pwede siyang isama sa opisyal na hanay ng mga kontrabida ni Batman. Isipin ninyo na lang ang pakiramdam ng aktor na nakasuot ng rubber suit na yon. Siguro sa bawat job interview ay ipinapakilala niya ang sarili sa ganitong paraan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga sorpresa.
Ang pelikulang ito rin ang may isa sa pinakanakakaantok na habulan ng sasakyan sa kasaysayan ng pelikula. Habang may car chase, ang tumutugtog ay parang elevator music. Talagang napakaganda nitong magbigay ng pakiramdam ng matinding tensyon. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nasa isip ng mga gumawa nito. O baka naman mayroon akong ideya. At sigurado akong hindi utak ang ginagamit nila sa paggawa ng mga desisyong iyon. Huwag na nating paligoy-ligoyin pa. Ito talaga ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa ang pelikulang ito. Lahat ng eksena, mula sa rubber na fishman hanggang sa napakabagot na car chase, ay tila ginawa lang upang mabigyang katwiran ang costume ng pangunahing bida. Sulit ba? Pero kayo na ang humusga. Ngayon, kung may isang superhero na kayang tapatan ang kasikatan at kinita ni Batman, walang iba kundi ang ating paboritong kapitbahay na si Spider-Man. Kilalang kilala siya sa kasabihang, "With great power comes great responsibility." O baka naman, hindi. Panahon na para sa kakaibang pagbabago. Ito ang Japanese Spider-Man, isang bersyon ng karakter na mas gustong gumamit ng machine gun at ubusin ang mga kalaban kaysa mangaral tungkol sa responsibilidad. Pero sa nakakagulat na pagkakataon, ang Japanese Spider-Man ay hindi pala isang pekeng panggagaya. Noong 70s, nakipagkasundo ang Marvel sa isang Japanese media company upang pahintulutan ang isa't isa na gamitin ang kanilang mga karakter. At bunga ng kasunduang iyon ang seryeng ito. Hindi tulad ng orihinal na Spider-Man, ang bersyong ito ay isang ordinaryong lalaki na nabigyan ng kakaibang kapangyarihan ng isang nilalang nagagamba mula sa kalawakan matapos itong bumagsak sa Japan. Ang gagambang iyon ang huling nakaligtas mula sa Planet Spider at ang hukbong sumira sa kanilang planeta ay papunta na rin sa Earth. Gamit ang isang espesyal na bracelet, nagiging Spider-Man si Takuya Yamashiro upang labanan ang paparating na banta. At hindi lang iyon, may sarili rin siyang higanteng robot. Ngayon, malamang iniisip ninyo, sandali, parang astig naman yata yan. At tama kayo, napaka-solid ng Japanese Spider-Man at isa ito sa mga pinakakakaibang bersyon ng karakter. Kahit tumagal lang ang serye mula 1978 hanggang 1979, malaki ang naging impluwensya nito. Sa katunayan, dahil sa tagumpay nito, isinama ng Toei ang mga higanteng robot sa kanilang Super Sentai series. Oo, iyon mismo ang seryeng naging Power Rangers sa ibang bansa. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ng bersyon ng Spider-Man ay kasing ganda. At lalong hindi lahat ng adaptasyon ay sulit panoorin. Masdan ninyo, isang Spider-Man na madre. Ito ay isang pelikulang ginawa sa Ghana at isa sa mga unang mapapansin dito ay ang napakapangit na clip art na web logo na parang direktang kinuha mula sa computer noong unang bahagi ng 90s. Sa bersyong ito, hindi nakagat ng radioactive spider si Peter Parker. Sa halip, isang ordinaryong lalaki ang sinapian ng espiritu ng isang sinaunang Diyos na gagamba. At hindi lang iyon. Sinapian din siya ng multo ng isang babaeng kinitil. Sa tuwing lumalabas sila sa eksena, may kakaiba pa silang pag-awit. Kung sa tingin ninyo ay mas luminaw ang kwento dahil doon, hindi rin. Pagkatapos ay may mangkok na basta na lang binubuksan. At sa totoo lang, nahirapan akong magbigay pansin sa anumang eksenang walang kinalaman sa kakaibang Spider-Man na ito. Pakiramdam ko ay sumasakit ang utak ko habang pinapanood ang pelikula. May kontrabida rin siyang sumasamba sa isang masamang Diyos. Sa totoo lang, may lumalabas lang na parang lumulutang na larawan sa screen at sa tingin ko, iyon na yata ang Diyos na tinutukoy nila. Huwag na kayong umasa na makakapagbigay pa ako ng matalinong komento tungkol dito. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari. Hindi pa ako nakapanood ng ganitong klaseng pelikula. Isang eksena may lasing na lalaki na nagbabanta sa asawa niya. Sa susunod, may multo ng isang babae na pumapatay sa isang taong nasa gilid ng kalsada. Pagkatapos, biglang magpapakita ang African Spider-Man at magpapakitang gilas sa Kung Fu. Ano ba talaga ang dapat kong sabihin? Sa unang pagkakataon, halos wala na akong masabi. Ang magagawa ko na lang ay ipakita sa inyo ang nakita ko para maranasan din ng mga mata ninyo ang parehong pagdurusa. Pero seryoso, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang gustong ipahiwatig? Lasing ba siya? Hindi ba kanina lang ay nagpapalabas siya ng energy balls? Bakit ngayon ay parang wala na siyang buto sa katawan? Sa huli, nagharap din si Spider-Man at ang kontrabida para sa inaasahang malaking labanan. Kung ilalarawan ko ang karanasan ko sa panonood ng pelikulang ito, may mga pagkakataong sobrang pangit nito, kaya nagiging nakakatawa. Ang paraan ng Spider-Man sa paggawa ng push-up habang kunwari ay nakakatakot at ang pag-ikot-ikot niyang parang lasing ay may kakaibang alindog. Pero sa ibang bahagi,
Pakiramdam ko ay para akong sumasailalim sa isang kakaibang parusa. Malinaw namang hindi lahat ay kayang gumawa ng magandang pelikula, pero hindi iyon naging hadlang para subukan pa rin nila. Kilalanin natin si Brent Kelly, isang Canadian na writer, director at aktor na mas kilala sa buong mundo dahil sa hindi gaanong kahusayan sa alinman sa tatlong iyon. Marami na siyang nagawang mababang klaseng pelikula, pero ang gusto nating pag-usapan ngayon ay ito, Thunderstorm: The Return of Thor. Kilala rin ang pelikulang ito bilang Thor: Thunder and Steel. Inilabas ito noong 2011 bilang isang mockbuster, isang pelikulang sadyang ginawang kahawig ng sikat na pelikula upang mapagkamala ng mga mamimili. Sa madaling salita, umaasa silang may mga lolo at lola na aksidenteng ito ang mabibili para sa kanilang mga apo sa pag-aakalang ito ang tunay na Thor. Pero malinaw na hindi ito si Chris Hemsworth. Kung tatanungin kayo kung ano ang pinakamagandang paraan para simulan ng isang pelikula, ano ang pipiliin ninyo? Isang matinding action scene? Isang misteryosong pangyayari? Hindi. Ayon kay Brent Kelly, ang pinakamagandang pambungad ay halos 3 minutong tuloy-tuloy na paliwanag na ipinapakita gamit ang mga JPEG na larawan nina Odin at Thor na para bang nanonood ka lang ng PowerPoint presentation. Sa kabila ng pamagat na The Return of Thor, hindi naman talaga si Thor ang sinusundan ng kwento. Sa halip, ipinapasa ng Diyos ng kulog ang kanyang kapangyarihan sa isang scientist na ang pangalan ay Grant. Ang ginagawa ni Grant? Gumagawa siya ng isang suit na halatang inspirasyon ng Iron Man. Pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan ni Thor, nakakakidlat na siya gamit ang mga kamay niya at isinuot ang kaniyang armor. Sa totoo lang, mas mukha siyang Electric Man kaysa kay Thor. Kung iyon na lang sana ang naging pamagat ng pelikula, baka mas maganda pa ang tingin ko rito. Pero hindi iyon ang nangyari. Halos lahat ng eksena ay puno ng sobrang arte sa pag-arte at dinatural na mga dialogue. Pakiramdam mo ay pinapanood mo ang pinakaunang student film ng isang baguhang filmmaker, pero ang paborito kong bahagi sa lahat, hindi ang mahinang pag-arte, hindi rin ang magulong kwento, kundi ang mga kamangha-manghang special effects. Sa totoo lang, wala akong ideya kung saan nakuha ni Brent Kelly ang modelong dragon na iyon. Mukha lang itong murang animated GIF na binili online sa halagang ilang dolyar. Iyan na ba talaga ang pinakamahusay na kayang iharap ng Asgard? Pero paano nga ba natalo ng bida ang nakakatakot na dragon? Walang epekto rito ang kaniyang kidlat. Maiisip mong dahil napakarami ng pelikulang nagawa ni Brent Kelly sa loob ng maraming taon, natutunan na sana niya kung paano gumawa ng isang eksenang may bigat at impact. Pero mukhang hindi. Ang finale ng pelikulang ito ay kulang na kulang sa lakas, emosyon at tensyon. Sa totoo lang, ang filmography ni Brent Kelly ay tila isa ng malaking mancha sa mundo ng entertainment. Isa itong napakasamang biro na walang punchline at ang tanging dahilan ng pag-iral nito ay para pahirapan ang mga manonood. Habang lumilipas ang bawat araw, tila mas lumalayo tayo sa magandang pelikula at mas papalapit sa JPEG na bersyon ni Odin. Pero ano pa ba ang iba niyang maiaalok? Tingnan naman natin ang isa pa niyang napaka-orihinal na ideya, Iron Soldier, na inilabas noong 2010. Malinaw na ginawa ang pelikulang ito upang samantalahin ang kasikatan ng Iron Man ni Robert Downey Jr. Pero hindi lang doon nagtapos. Ayon sa isang review sa IMDb na isinulat ng German user na si M. Griebenstein, ang pamagat ng pelikula sa Germany ay Captain USA, The Iron Soldier. Ibig sabihin, hindi lang nito ginaya ang Iron Man. Sinubukan din nitong gayahin ang Captain America. Baliwala na lang kung halatang-halatang Canadian ang lahat ng karakter. Kaya ang tanong, pinagsama na nila ang Iron Man at Captain America. Pero maganda ba ang resulta? Hindi. Sa maraming paraan, mas malala pa ang Iron Soldier kaysa sa Thunderstorm, The Return of Thor. May mga eksena kung saan ang mga sundalo ay walang ekspresyon na basta na lang nagpapaputok ng baril diretso sa unahan, kahit ang kalaban nila ay nasa himpapawid. At heto pa ang isang palaisipan. Saan nga ba nanggaling ang laser na iyon? Kung si Iron Soldier ay buong panahong nakatago sa ibabaw ng puno, paano nangyari iyon? At ngayon, masdan ninyo ang maituturing na ikawalong kababalaghan ng mundo, ang pinakahindi kapanipaniwalang relasyon ng mag-ina sa kasaysayan ng pelikula. Talagang parang hindi sila mag-ina, kahit na sinusubukan ng pelikula na magmukhang Iron Man, wala naman halos itong anumang koneksyon sa orihinal na kwento. Ang tinatawag na Iron Soldier ay hindi isang armor na isinusuot ng tao. Isa pala itong robot na kinokontrol mula sa malayo.
umiikot ang kwento sa grupo ng mga mersenaryong gustong nakawin ang robot na iyon. At syempre, kasunod na ang samut-saring kaguluhan. Hindi na kailangang sabihin pa, napakagulo ng pelikulang ito. Habang pinapanood ko ito, mas nangingibabaw ang hiya kaysa sa aliw. At isipin ninyo, binabayaran pa ako para panoorin ito.